Davao! So yung chocolate sourdough, made po siya ng local po natin na Davao de Oro chocolate. Konting maasim, may konting parang floral, and then yung very subtle bitterness from the chocolate. For those na hindi pa nagtatry na gawing palaman ang sisig, you're missing a lot. I think isa sa mga proud si Chef Romel doon sa kanyang pastry na to is yung sorpresa daw sa loob. Nilalagay namin yung durian doon sa loob ng bread. Pangasinan! Napakalaking kasalanan nun kung hindi nila gagamitin yung very accessible at very fresh nilang ingredients sa kanilang menu. Bulacan! Andito tayo ngayon sa Sapang Kamatsili, dito mismo sa Paumbong, Bulacan. At eto, bagong harvest nila or bagong huli na alimango. Para naman makapagpatikim tayo ng simpleng dish dito sa mga kasama natin dito sa Sapang Kamatsili, pagluluto ko sila ng crab sotanghon. At Marikina! So yun, nabalitaan ko na nandito daw si Chef. Taga rito tayo gala ako dito sa Marikina, kaya binisita ko. Ayan, syempre para matry natin tong rapsa roleta. Wow! Grabe Chef, galing. Nasa syudad ka man o probinsya? Yan, taba. Sarap. Paniguradong swak sa panlasa mo ang food adventure na pagsasaluhan natin ngayong gabi. Cheers! Cheers! Sarap! So ito yung ating rapsa roleta ang tawag natin dito. So basically, yung red natin na part is yung main produce. Okay. So meron tayo ditong fish, may seafoods tayo, may poultry rin, may pork, meron tayong beef, actually, Chicken, lahat. category yan. Oh. And yung yellow natin na part, Kung paano lutuin. yes sir. Kelvin, can you help me determine kung ano yung ating lulutuin for today? Sige, dito na Yeah. lang sa bila. Any food allergies ba na meron ka? Seafood lang naman. Seafood lang. O sana hindi natin tamaan yung seafood. Ano? Mukhang hindi naman. Malayo. Chef choice tayo Chef's choice. So, Pag papipiliin ka ng protein, anong mostly go-to recipe mo? either grilled or steamed. Minsan saute kapag syempre Mabilisan, ano? Okay? Mabilisan. Sige. Please, Sige. roll the roleta. Bake Ayan. or roast. Bake or roast. Bake or roast. So, nako-curious lang ako ano yung ihanda mo sa amin. Okay. ngayon. Pero if you are to choose kung anong protein ang isa-serve ko sa'yo, ano yung pinaka-trip mo? Siguro chicken na lang tayo. Chicken roast. Para lagyan lang natin ng element of siguro difficulty. Gagamit lang tayo ng dalawang ingredients. Dalawang ingredients? Yung chicken mo na pinili, papartneran ko lang to ng sibuyas. Tingin mo mag-work? Pwede. Ako na bahala Pwede, dyan. Pwede. Okay, sige. Ayan, ma'am. Good morning. Morning po. Ma'am, Yes po. pabili kami ng manok. Yes, ano bang part ang kailangan Hindi mo? na, roast chicken Chef. Roast chicken, isang buo na. Isang buo na tayo. Tara, ayan, para tayo na pumitas, ano? Oo, pagkasama mo si Airmats, typically ano yung mga ways niya ng pagkilati sa Siyempre, pag ingredients nila? medyo malagkit, saka yung smell. Slimy, oo. Slimy. Yan, doon natin makikita yung yung pagkasariwa ng karne. Oo. You know your thing, brother. Yes. So, sabi ko sa'yo, parang lagyan lang natin ng konting... Ay, thank you. Ayan. Minsan naman, nagro-roast ako ng plain lang eh. I Salt, mean, wala pepper lang, talaga. no? Salt, pepper lang. Yan eh. Pero of course, di ba, pag minsan may nakikita ka dyan na herbs mo na medyo gusto mong gamitin, pwede of course. Kadalasan kasi, di ba, partner nito, garlic. Yes. Garlic ang kadalasan. So, lagyan lang natin ng ibang approach by using onions lang. Onion. Kanina, tumapat ang rapsa roleta sa baked chicken combo. Na-level up ko yan sa paggamit lamang ng dalawang ingredients, sibuyas at manok. Pumatok naman kaya ito kay Sangre Adamos? We have our chicken, we have our onions, tapos nag-request ka ng konting greens. Yes. Siling pangsigang, and of course yung pang-season natin na salt and pepper. Bago ko lang ikuha natin para hindi ko nahawakan yung pepper mamaya. Fresh talaga, no? Iba eh. Iba yung kwan eh. Iba yung bango. Ayan oh. Yung aroma ng Oo nga, no? bagong crack na pepper. Sarap kaya na maraming pepper. Yeah. Para lang mas mapabilis yung cooking process, I'll cut it into half.
Salt. Salt lang. Yan o. Yan. So, ganyan lang siya kasimple. Tapos na. Maganda pa dito, no nonsense yung approach. Iwan mo sa oven mo. Timeran mo, lalong-lalo na kapag sanay ka na. Yun na yun. Balikan mo na lang siya pag tapos na. Okay na yun. Pwede ka nang gumawa ng ibang pwede mong gawin, di ba? Exactly. Pero siguro sa atin, we'll just add a different element yung sa onions natin kasi we're baking yung Yun na onions yung natin. gagawin nating sauce. Yes, sir. Parang pinaka sauce-ish side dish natin siya. Okay. Alright? So we'll just Sige, put it sige. in sa ating oven. Yung sa akin, kung mapapansin mo, medyo mausok kasi I have it on the highest setting. Yes, oh. Only for the reason na gusto kong mag-color na agad yung skin niya. Skin. Para pag present Actually, natin, chicken naman mas mabilis maganda. lang siya maluto eh. Mamaya pag nakuha ko na yung color na gusto ko, then I will turn down the heat para Doon mo na siya. mas maganda na yung finish niya. Mga ilang minutes yan, chef, na ganyan kataas yung heat na ano mo? I'd give it 10 to 15 minutes. Okay. Again, depende yan sa oven. So yung pan natin, hindi pa ganun kainit yan. Yan yung kagandahan kapag hindi non-stick. Yes, oo. Kasi wala yung coating sa doon sa pinaglulutuan mo mismo na surface. Hindi mo to pwede gawin sa ano eh, sa Teflon? coated eh. Oh, sa Wala. teflon nila. Kasi carbon steel yan. So kahit bali-baliktarin mo yan. Oo, walang problema yan. So we're just gonna add in. Ganyan. Yan. Wow. Bango ng onion. Hindi ko siya ika-caramelize ng super caramelized. At least that's my intention. Para lang mas madali nating matanggal yung moisture. We're just gonna add Chef, in. tama ba ang pagkakaalam ko sa salt is nakakatulong siya para ilabas pa yung flavor ng isang dish? Yes, for salt, kaya sinasabi nilang mas lumalabas yung lasa kasi it extracts the moisture. So tendency niyan is parang yan sa onions natin, nawawala yung moisture, yung tubig, yung lumalabas yung sugar content niya. Okay. Kaya lumalabas yung caramelized version kumbaga. Diba? Ang ganda, ang ganda, ang ganda, ang ganda nun. So ready na yung ating chicken, yung ating caramelized onions. Siya na lang yung pinaka magiging bed natin. Sabi mo kanina, gusto mo lang ng konting green. We're just going to torch yung ating siling haba. Sili. Yeah. Ang ganda niya sa mata. Parang ang sarap agad kainin, ganun. Wow, nakita niyo naman, napaka-juicy ng ating manok. Tapos pag sinabayan mo pa yan ng caramelized onion, nako, Cheers! cheers! Sarap! Nagulat ako kasi hindi ko siya in-expect na lasang-lasa ko yung flavor ng chicken at saka yung mga ingredients na nilagay namin. Hindi siya sobrang alat. I mean, swak lang yung saltiness niya. Very nice. Wow! Grabe, chef. Ang galing. Cheers. Ang Bergamo Hotel po is, ang priority po namin dito is yung quality ng food. So, yun yung mostly na binabalikan po ng mga guests namin dito is yung masarap na pagkain. So, mostly po na bestseller natin is pata tim, ginagoong ang pata, sizzling bangus. So, yung mga guests po namin kasi mostly dito is mga balikbayan, which is nami-miss nila yung mga native food. Yun yung gustong-gusto po nila dito. Para mas makilatis natin kung bakit paborito ng mga guests ang Filipino food ng Bergamo Hotel, ipagluluto tayo ng kanilang chef sa poolside dining area ng kanilang restaurant. Chef Ivan, Yes ano po. yung i-prepare mo para sa akin? Po, yung pambangus sisig po. Tapos, Bangus sisig. Yes po. Okay. Tapos yung pangpatatim po natin. Pata team at saka... Binagungan pata po. Alright.
So, anong unahin natin, Chef? Yung pang-fry po ng bangus sisig. Ako ang iyong sous chef ngayon, Chef, ha? Sige po. Chef Ivan, pansin ko lang dun sa mga i-serve mo sa akin ngayon, puro Filipino food. Yes po. Anong kanyan? Talagang yun ang concept ng Bergamo na mag-serve ng mga classic Filipino dish. Yes po, Chef. Para lumasa yung sauce po. Okay. So, na-par-cook na yung pata natin, Chef. Ketchup. Ketchup. Okay, so yun yung parang namumula-mulang kulay nung pata team. Tapos Oyster sauce. Liquid seasoning. Chili garlic. Ooh. Tapos syempre, yung star anise, Pampabango. Oo. O syempre, pag patatim, matamis dapat yan eh. So meron na tayong banana ketchup, may oyster sauce, tapos brown sugar pa. Habang abala si Chef Ivan sa kanyang patatim, sinimulan ko nang i-deep fry ang bangus na gagamitin niya sa kanyang bangus sisig. Samantala, gumawa rin si Chef Ivan ng slurry na hinalo niya sa sabaw ng patatim. Pagkatapos, inilagay niya na rin ang carrots. Nang mahango ko na ang bangus sa kawali, sinimulan namang gawin ni Chef Ivan ang sauce ng kanyang sisig. So ito yung pang-sisig natin, Chef. Yes, sir. Bangus sisig. Bangus sisig po lang. So meron tayong mayonnaise, sibuyas, tsaka liver spread, tsaka liver sauce. Tapos lagyan natin ng konting chili para may Ayun yung kalamansi natin. Kalamansi juice. Naglalaway ako. Buti na lang, di ako nag-breakfast. lalagyan na natin ng sauce, sir. Time for our third dish. Isang nakakatakam na fusion ng crispy pata at binagoongan. Una, naghiwa lang si Chef Ivan ng kamatis. Isunod niya rito ang bawang at sibuyas. Sabay-sabay niya itong ginisa. Sunod niyang hinalo ang bagoong, tomato paste, brown sugar, green chili at leeks. On a separate pan, nagprito naman siya ng pata. Pagkahango sa pata, pinatungan niya naman ito ng sauteed bagoong. So pag umakyat kayo ng roof deck ng Bergamo Hotel, yung meron kang 180-degree view nung bundok, may church, tapos makikita mo rin yung mga palaisdaan doon sa paligid. And according sa kanila dito, which hindi ako nagugulat, isa rin talaga sa binabalik-balikan nila yung kanilang offering sa kanilang mga diners. At kanina nga, nakasama natin si Chef Ivan, pinagluto niya tayo doon sa mga iconic dishes nila. Pinag-prepare niya tayo nung patatim, meron din tayong bangus sisig, meron din tayo nung binagoongang crispy pata. So, start lang natin yung ating patatim.
which is yung serving nila napaka-generous. So very juicy, very tender. Tapos yung sauce na ginawa natin perfectly complements yung ating meat. Suabing-suabe. Napakalaking kasalanan nun kung hindi nila gagamitin yung very accessible at very fresh nilang ingredients sa kanilang menu. And yung sa presentation nila nung bangusisig natin, gusto ko yung touch na sinama nila yung ulo at yung buntot. Sisig for me is one of those well-balanced dish na umatake sa lahat ng flavors. Yung mild creaminess na nakukuha natin dahil dun sa ginamit nating fresh na bangus. For me, very intelligent way of utilizing the available ingredients in your area. Yung kanilang bagoong. Definitely one of the best sa Pilipinas, ang bagoong ng Pangasinan. Again, portion is very generous. Pwede itong pagsaluhan ng marami. Dahil nga dun sa bagoong na ginamit natin. So parang may iba siyang dimension dun sa dish. What I like about the binagoongan nila dito is hindi siya sobrang tamis. Andito tayo ngayon sa Sapang Kamatsili, dito mismo sa Paumbong, Bulacan. At bukod nga dun sa kilalang-kilala nilang produkto, which is yung sukang sasa, isa rin sa mga talagang mayaman na mayaman. Ang lugar na ito ay yung mga lamang tubig, mga fresh na isda at eto, bagong harvest nila or bagong huli na alimango. Para naman makapagpatikim tayo ng simpleng dish dito sa mga kasama natin dito sa Sapang Kamatsili, pagluluto ko sila ng crab sotanghon. So ready na yung ating sibuyas, unahin ko na yan. Sama na natin. And then yung ating ginisa, lalagyan na natin ang ating tubig. So bago natin ilagay yung iba pa nating ingredients, ito muna yung magsisilbing parang pinakapampalasa natin doon sa ating crab sotanghon, yung ating alige. So we're just gonna add in siguro mga 2 tablespoons. At ngayon, pwede na nating ilagay yung ating mga alimango. So at this point, tinatanggal ko na yung ating alimango. Luto na siya. So essentially, itong dish na to is a one-pan dish. And then, lalagyan na natin yung ating sotanghon. Prepare lang natin yung ating kinchay. So unahin ko lang gamitin yung parang pinaka-stem niya. And of course, para mas ma-enhance pa natin yung flavor ng ating noodles, maglalagay lang tayo ng yung ating pinaggisahan ng bawang at sibuyas kanina. Add lang natin yung ating fish sauce and some pepper. So ibabalik lang natin yung ating crabs, tapos totos lang natin together with the noodles. Pwede tayo mag-serve.
luto ni Chef. Inaanap ko lagi. Sarap. Crab. Opo. Miniswa ko. Isang crab na ko. Ayan, taba. Sarap. Food Explorers, welcome to Davao City! I'm sure maraming naka-experience na nito na kapag pupunta kayo dun sa mga coffee shops or yung mga pastry shops, syempre gusto mong i-pair yan with pastries or bread, and then unang kagat mo pa lang, alam mo na hindi fresh or hindi bagong gawa yung tinapay or yung pastry na kakainin mo or tinitikman mo. I can 100% guarantee na hindi yan yung kaso dito sa Dusit Gourmet at The Guest House, kasi talagang fresh yung ginagawa nilang tinapay every day. So see to it that all the breads na inahatid po namin sa amin sa Gourmet na talagang fresh, talagang chine-check ko every day para walang makakalusot na talagang luma. So para na i-deliver po namin yung aming mga breads to our guests talagang fresh. This is what we call sa industry na crumb shot. So makikita mo yung nangyaring proseso by looking at the holes or yung pag-puff nung loaf. So this tells you na maganda yung prosesong pinagdaanan. May makikita kang mga pockets na ganyan. Hindi siya super dense. And yung crust niya maganda rin. So yung chocolate sourdough, made po siya ng local po natin na Davao de Oro chocolate. So yun po yung hinahalo ko doon. And then wala po siyang yeast. Nag-starter po tayo para 7 days siya para malaman po talaga yung at malasahan mo yung at maamoy mo yung sourdough itself. What I like about sourdough is the flavor. Yung nagbe-burst siya ng mga complexities, yung mga maliliit na laro na konting maasim, may konting, yun nga, parang floral, and then yung bitterness, very subtle bitterness from the chocolate. Here's the chocape. Chocape. Yes po. Chocape po talagang made from local product from Davao. So yun po yung tableya in coffee. So meaning yung tableya from Davao and then yung coffee also local din po. This serving more on chocolate yung nalalasahan mo. I think mas nangingibabaw yung notes ng chocolate versus doon sa kape. Nag-elevate yung lasa nung cup mo ng mainit na beverage na to. And then yun nga, hinahagod siya nung creaminess from the milk, which for me, maganda yung balance niya. Tapos hindi siya matamis. Ito po yung talagang love ng Pilipino, sisig. So ang ginawa po namin, nilagay po namin sa bread. Nagano po kami ng pickle na onion para malasama yung onion. And then yung sili, talagang masarap po talaga siya. Hindi siya dry kainin. Whether you're a sisig lover or not, I think you will truly appreciate itong roll na to kasi it has all the flavor profiles that you need, that you want. They've executed yung sisig nila properly. Na for those na hindi pa nagtatry na gawing palaman ang sisig, you're missing a lot. So Bukidnon, meaning is yung coffee po na beans is galing po sa Bukidnon. Nandun yung bitterness, yung essence, talagang pag ininom mo, masarap po talaga. Parang nalalasahan mo compared to the imported coffee beans. So ito naman yung kanilang Bukidnon coffee. Sa pangalan pa lang, mas hina-highlight nila dito yung coffee beans. Meron din tayo dito para lang ma-compare natin yung lasa. Nag-request din ako ng espresso version ng kanilang coffee beans. There's definitely those fruity notes. And then, tingnan natin how it blends with their Bukidnon coffee. If you want a lighter version ng mocha, this is what you'd wanna order. I think isa sa mga proud si Chef Romel doon sa kanyang pastry na to is yung sorpresa daw sa loob. So we have here, yun, nagre-reveal ang yung ating durian jam. So yung ensimada, nilalagay namin yung durian dun sa loob ng bread.
so that if you taste po, kainin nyo po yung bread, malalasahan nyo po yung durian itself. So, yung grated po ng cheese, of course, and they have butter. Mga food explorers, Hall of Famer din to. Sarap. Yung paborito nating mangosteen, hinaluan nila ng kalamansi, ginawang iced tea. Yung slight subtle pakla ng iced tea, kapag umiinom ka ng iced tea, yung nasa dulo ng dila mo. So, very light. Gusto ko sa kanya yung harmony na meron siya with acid na hindi maasim, pero naglalaro lang sa dila mo. Para nga masigurong fresh ang mga tinapay na hinahain nila sa susunod na araw, may daily promo ang Dusit Gourmet na tsak. Good news sa mga magagawi ng cafe before closing time. Pag pumunta po kayo dito ng 6 o'clock in the afternoon, mas bababa siya kasi 50%. Para po maubos po siya so that we can replenish po after morning, talagang wala pong talagang matitira ng mga breads.